Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Konting stock news lang po tayo. Ang pag-uusapan natin, si Jollibee na meron na naman pong problemang hinaharap. Labor issues po, hindi po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, sa US po ito, sa New Jersey ang kanilang problema. Sakit ng ulo na naman. Tingnan nga natin yung balita. Okay. So, tatlong website po yung nakita ko, no? Isa-isahin po natin, no? Sa bilyonaryo po, ito po yung title. Ang ganda talaga pag bilyonaryo na .com. Langhap singaw. Kahit sa Amerika, US Labor Watchdog files charges. Kinasuhan po, no? So, may allegation against Jollibee ni Tony Tan Caktiong for firing. Sinipa siyam na employees. Bakit daw sinipa? Kasi yung siyam na employees sa New Jersey location ay humihingi ng dagdag na sahod at better working condition. Ayan, no, another website din po, no. Ang nakita po natin, no, Business and Human Rights Resource Center, no. Nandito rin po yung balita niya, no, na allegedly, alleged lang po ito, no, kasi syempre hindi naman natin alam kung ano yung totoong nangyari. So gumit na lang po tayo, no. Allegedly, ayun nga, sinipa po ang 9 employees. Ganun din, no, sa Inquirer.net. Ayan na. May complaint na nga po, no, ang US sa kanila po, no. Ayan. Medyo pagka-GG po kasi dito, no, ang paliwanag po kasi ng management po yata na tinanggal daw po yung 9 employees due to financial difficulty yata, no, ng company. Pero syempre, no, ang problema po, after 2 weeks lang, nag-hire naman ng 13 new employees. So yun, medyo baka mahirapan po makalusot dito, no? Ayan. So, ang sundan na lang po natin balita, no, yung sa bilyonaryo, no? Ayan. So, ultra-bilyonaryo Tony Tan Caktiong can't catch a break from labor scandal accusations for his global fast food chain Jollibee. Okay. Sino ang nagrereklamo? US National Labor Relations Board, NLRB, has recently upheld the unfair labor claims made by nine former employees of Jollibee's Journal Square branch in New Jersey. Sa US po ba ito? Mahina ako sa geography. Halo ka sa US ito, no? Hindi naman to Europe eh, no? Okay, US po ito kung hindi pa ako nagkakain. Yung New Jersey, ito yung malapit po sa New York, no? Tama po ba? Malapit sa New York kasi naririnig ko lang po sa mga TV series, di ba? Pag sa New York kasi mahal, so yung iba tumitira sa New Jersey tapos tumatawid na lang sa umaga. Ganun po ba 'yon? Okay. So in its decision on August 24, acting NLRB Regional Director Julie Kaufman stated the respondent, okay, no, Honeybee Food, Jollibee's unit handling 72 branches in the US, has been interfering with, restraining and coercing employees in the exercise of their right guaranteed in the law. No? May act po ito. So ibig pong sabihin, bawal po yata sa US noon mag-interfere ka nang i-exercise ng mga empleyado ang kanilang karapatan. No? I think, no, sa US po talaga ganito, no? Very very big po sila, no? Talaga sa rights ng mga citizens po nila, no? Sa rights ng workers, no? Mas mahihirapan po talagang makalusot doon. Dito po syempre mas madaling gawa ng paraan. So okay, no? Ayan, no? Section 7 of the NLRB Act guarantees employees the freedom. May freedom po sila to organize themselves, no? Join labor unions, engage in collective bargaining. Pwede kang makipag-bargain with the company, no? And participate in activities that promote mutual aid or protection, no? Section 8 A1, ganyan, paano babasahin to? Hindi ako lawyer. Of the act labels it is unfair labor practice for employers to hinder, restrict, or pressure employees when they are exercising their rights. Ayan po, no? Employers may not respond to a union organizing drive by threatening. Hindi mo pwedeng i-threaten. Interrogating. Hindi mo pwedeng tanungin. Or spying pro-union employees or by promising benefits if they forget about the union. So ibig sabihin, kay positive, kay negative, hindi ka pwede mag-interfere, no? Takutin mo, hindi pwede. Spy mo, hindi pwede. Takutin or magbigay ka ng incentive para wag sila mag-union, hindi po pwede, no? Mahigpit po, may union po talaga, no? Parang Pilis din, may union din tayo. Kaya lang syempre, no, mas protected po yata sa US kaysa sa atin, no? Ang mga karapatan talaga ng mga tao, no? All right.
So, ang nang sabi daw po kasi ni NLRB, no, yung management daw po engage, no, allegedly lang po ito po. So, hindi po natin alam kung ano nangyari talaga, pero ito po ang sabi, no, engage in surveillance of its employees, sinorvey daw, no. Ayan, sa paanong paraan, yung group chat daw po 2 weeks before their demands were formally submitted on February 25. The 9 employees, yung 9 employees daw po kasi na to, humihingi ng dagdag na sahod from $14 to $17 an hour. Ganun po ba kamahal na tumira sa New Jersey po ngayon? Pa-comment naman po sa baba, hindi ko rin po alam gano'n na po kamahal dyan, no? Pero kung sa Pilipinas ang sweldo na to, ang sarap nito. $14 to $17 per hour, sana all, no? Pero of course sa US iba kasi yung cost of living, so baka talagang hindi daw po kasya. Doon sa kabilang article nabasa ko, sabi nila ang hirap daw pong pagkasyahin ng $14 per hour sa New Jersey, lalo-lalo na daw kung ganong location daw po, yung napakagandang location, no? Ayan, so in order na po na ang Jollibee management to send letters of apology, mag-apologize, pay damages, reinstate the fire workers position, distribute them via mail and text messages, and publish a notice to employees and explanation of rights in both English and Tagalog for its Journal Square staff. Okay, additionally, they are required to hold meetings during worker hours where the store manager will read the workers' right to all employee. Ibig sabihin po, kailangan po i-inform ang empleyado ng Jollibee na ito ang mga karapatan ninyo sa batas, na pwede kayong mag-union, pwede kayong mag-collective bargaining, etc. 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 Karapatan nyo yan. Kailangan nilang inform employees nila, no? Yun ang inuutos po sa kanila, no? Okay. So, meron daw po hanggang September 7 para sumagot si Jollibee, no? And this is the first ever labor charge against Jollibee in North America, and labor advocates and legal experts anticipate that its outcome could set a precedent for addressing similar concern in the fast food and service industry. Okay, no? So magiging example po ito, no? Malamang aabangan po ito, no, ng mga legal experts ano mangyayari dito. Kasi kung ano man mangyayari dito, magagamit ito sa mga susunod na kaso in the future. Ganyan po kasi sa mga batas mo, no? Mga lawyer, no? Importante sa kanila yung mga precedent cases. Ayan, at 70 branches po, no, sa ngayon, no, sa North America si Jollibee, at plano daw po nila magbukas ng 500 stores in the next 5 to 7 years. Ganyan ba talaga kalakas ang demand ng Jollibee sa US? Gustong-gusto ba nila ang ating spaghetti at palabok? Yung halo-halo? Okay. So, kayo guys, ano sa tingin niyo po ba, no? Kasi ako po, yung kaso po na to, no, in my own opinion, maliit lang naman ito. Isang store lang naman pinag-uusapan. Dami-dami store ng Jollibee. So I think wala po magiging, hindi po siya magiging factor, no? Kung ano mangyayari sa kaso na to, hindi siya magiging factor sa future ng Jollibee. Pero ang isang nakikita ko po, no, kasi kung maging president po ito at mapipilitang itaas ang mga sahod, ang tanong, magiging profitable pa kaya ang Jollibee sa Amerika, sa US? So, sa mahal po ng labor, kung ganyang kamahal, tapos alam naman po natin kapag fast food, pag tinitingnan natin yung mga mga annual reports, no, mga financial reports ng mga fast food, talagang manipis lang ang profit margin yan. Tapos mamahalan ng labor, paano yun, no? Ano sa tingin po ninyo guys? Maganda pa kayo mag-invest sa Jollibee, no? Sa ganyan. At magiging profitable pa kaya yung pag-expand nila sa US? Pa-comment naman po sa baba. Anong tingin po ninyo dito? Kasi mahal-mahal, no? Mahal-mahal na. Alright. At sabi pa po dito, ayun yung nasabi ko na kanina, purely financial decision daw po yung pag-terminate. Yun nga lang, GG daw ang reasoning na to kasi nga nag-hire sila ng 13 workers just after 2 weeks, no? Ayan, sabi po dito, labor problems are recurring concern for Jollibee, which has gained notoriety for its implementation of the Endo system in the Philippines. May isang article po sinabi, in-export daw po yung Endo system sa US. Parang ganun po. Well, anyways, to be fair naman with Jollibee, hindi ko alam, sila ba nag-invento ng Endo po? Sila po ba? Hindi ko po alam. Kasi ang alam ko po, sa Pilipinas, halos lahat naman po gumagamit ng Endo sa Pilipinas. Pero of course, yung previous administration, I think, no, promise kasi ng Pangulong Duterte na labanan ng Endo. I think marami naman naging development sa Endo sa Pilipinas. Although I think hindi pa rin yata na perfect, no? Hindi po ako masyadong fully aware sa Endo system, no? Pero alam ko po, maraming naging improvement na yung past administration. Hindi nga lang po perfect. Pa-comment naman po sa baba kung sa tingin ninyo, marami pa po tayong Endo ba ngayon? At talamak pa rin po ba ang Endo system sa Pilipinas? At tingnan po muna natin, no, ang financial report, no?
Second quarter, ang sabi daw po, yung sales tumaas ng 17%. This is very good news. Gustong-gusto po natin pag tumataas po ang sales, no? Kahit hindi po masyado sumunod muna yung mga profits po kasi nagagawan po kasi ng paraan po yung mga profits, pero yung sales syempre mas importante po yan. And operating profit daw po 31% ang itinaas. Very good po, no? Ayan. Pero kung titingnan po natin yung net income, bumaba po, no, from 429 last year, 373 po ngayon, no? So medyo mahina-hina po, no? Siguro marami pong gastos, no? Bakit kaya bumaba? Tumaas yung revenue pero bumaba po, no, ang net income. Ayan. Pero ang gusto ko pong i-point out po sa inyo guys, no, sa balance sheet po, ang book value po ni Jollibee per share is just 64 pesos. 64 pesos per share ang book value. Okay, no? Okay, so kasi pag bumibili po tayo ng company, yung assets ng company, yung binibili po natin, no? 239 pesos per share po ito. So, kung i-compute po natin ito, halos nasa 4 times book value po ang presyo po nito, no? And during bear market, parang napakamahal. Ano ba sinasabi natin? Pag nag-bull market, magiging 6 times book na ba ito? Parang napakamahal po, no? Sa akin palagi po, namamahalan po talaga ako. Hindi ko po alam bakit sobrang taas ng presyo ni Jollibee sa stock market, no? Alright. Ayan, mukhang may konting bias po yata, no? Well, anyways, tingnan po natin, no? Ako kasi parang willing na po ako sa ganitong mga 4 times book. Pag pag nasa growth stage pa yung company, maliit pa lang eh. Pero ganito parang po sa akin, parang hirap pong i-justify, no, ng 4 times book, no? Ayan. Pero tingnan po muna natin, no, kung bakit mababa ang net income, no? Pero kung titingnan po natin yung revenues dito, kitang-kita naman po natin, no, yung revenues po, tumaas naman po talaga ng 17%, no, yung sales po nila. Operating income, tumaas po ng 31%. Yung makikita po ninyo dito, oh. Tumaas po dito, no? 3.9 ba to? 3.9 billion ba to? Ayan. Against 3 billion, no, last year. Very, very good po. Ayan. At bakit mataas yung sales, mataas yung gross profit, bakit bumagsak yung net income? Ayan. Ang nakita ko po dito, ang bumagsak itong net other income. Itong other income na last year po 1.2 billion yata, naging 379 million na lang. At kung bubuting tingin po natin, nakita ko pinakamalaki po talaga dito itong gain on land conveyance and disposal na 2.89 billion last year. Ayan, hindi ko po naintindihan kung ano po ito. Kung may mga accountant po sa inyo, patulong naman po. Nag-nosebleed na po ako. Hindi ko po alam anong ibig sabihin nito. Bigyan nyo naman kami ng guidance, no? So, paki-interpret naman po to kung may magagaling po sa inyo sa accounting. At willing po tayong matuto. Ayun po, no? So, mukhang maganda po ang 2023 ni Jollibee kasi tumaas po ang sales, tumaas ang gross profit. I think yung net profit is just secondary things na titingnan po natin, no? Kung may tumaas man silang gastos somewhere, I think minor lang po yan, no? Mukhang maganda yung 2023 ni Jollibee, tumaas ng 16% ang sales, no? Pero ako, pass po muna ako kasi parang ang mahal, no? Parang ang hirap mong sigmurain ng kanyang kamahalan. Alright, pass muna ako kay Jollibee. So hanggang dito lang muna po tayo, no guys, no? Salamat po sa pakikinig po ninyo. Good night po. Lahat po tayo opinion ko lang. Disclaimer lang po, no? Hindi ko po kayo dinidiscourage bilhin ng Jollibee or ini-encourage. Bahala po kayo. Mag-research po kayo bago kayo gumawa ng any investing decision. Good night. God bless. Bye-bye.